Do you wanna know? Hello everyone, good afternoon sa inyong lahat guys. Welcome back dito sa aking munting channel. Ang video natin ngayong hapon guys ay meron lang akong isi-share sa inyo itong aking mga amaryllis. Meron akong siguro mga 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Meron akong 9 na variety ng amaryllis. Ang iba nito ay bigay lang ng mga kaibigan. Tulad nito, ito guys ay bigay lang sa akin. Pero hanggang ngayon, hindi pa rin ako nakakakita ng bulaklak niya. Hindi pa rin siya namumulaklak. Tapos yung iba naman, parang 6 yata nito ay in-order ko online. Tapos yung isa nito guys, namumulaklak na ngayon. Kulay orange na double petal. Ito yon. Ayan. So, ito yun siya guys. Tapos, nalanta na. Kaya, ayan, pinutol ko na siya kahapon. Kasi, lanta na yung bulaklak niya. So, ngayon naman guys, ay isi-share ko sa inyo itong red amaryllis ko na nagbo-bloom ngayon. Ito yan siya. Meron pa siya ditong, bud na papalaki pa lang. Tapos, ito yung isang niya na nagbo-bloom. Ayan. Ayan guys. So, diba, napaka-pretty niya. Ayan. Ayan. Meron siyang parang mga pollen yata. Ayan guys. Ayan. Parang meron siyang parang puti na bulaklak sa gitna na maliit. Ayan. So, hindi naman mahirap alagaan ang mga amaryllis guys. Madali lang naman silang alagaan. Kaya lang, kung hindi naman tama yung ginamit nating soil na pinagtamnan natin sa kanila, isa ito sa dahilan kung bakit hindi sila magbibigay ng magandang or hindi sila mag-bloom ng maayos. So, kailangan maganda yung soil na ginagamit natin para sa mga amaryllis. Hindi ko kasi alam dati guys kung ano yung tamang soil na gagamitin dito sa mga amaryllis. Basta na lang ako nagtanim ng mga amaryllis kasi nagagandahan talaga ako dito sa sa mga bulaklak niya. Gagamitin pa lang soil dito sa amaryllis ay yung fast draining soil or well draining soil. Kung meron tayong mga soil na ginagamit natin sa ating mga cactus, perfect yon para sa mga amaryllis. Huwag tayong gugamit ng mga garden soil dahil ang mga garden soil ay hindi sila nagde-drain ng maayos dahil kadalasan sa mga garden soil ay medyo sila malagkit, so hindi sila nagde-drain. So mas maigi kung meron tayong mga perlite, pwede rin nating dagdagan ng perlite para mas madali silang mag-drain. So itong mga soil na ginamit ko ngayon guys ay galing ito sa garden. Kaya ganyan ang nangyari sa mga amaryllis ko. Hindi sila masyadong nagbo-bloom. Ayan Kung napapansin ninyo, ang soil ng amaryllis ko ay pure talaga garden soil. Kasi hindi ko pa alam dati. Akala ko basta lang basta kahit anong klaseng soil lang ang pwedeng pagtaniman ng mga mga amaryllis. So hindi pala siya maganda pag galing sa garden yung soil na gagamitin natin sa gagamitin natin dito sa mga amaryllis. Tapos guys, pag nagtatanim tayo ng bulb ng amaryllis, wag nating ibabaon lahat sa soil yung bulb niya. Dapat magtira tayo ng mga approximately mga 1/3 ng bulb nila na nasa itaas ng soil. Tulad nito guys, ayan, hindi sila nakabaon lahat, ayan. Ayan, pero dati nung tinanim ko ito hanggang dito ito. Pero ang dapat na pagtatanim ito ay mga siguro magtira tayo ng 1/3 ng bulb na nasa itaas ng ng soil. Kasi pag sila natin, pag ibaon lahat, syempre pag tayo nagdidilig, so mababasa yung dito na portion. So
hindi pwedeng ibabaon, dapat naka ano sila, merong matirang hindi natatabunan ng ng soil. Tapos kung magdidilig tayo, wag nating diligan yung dito banda. Ayan. Wag nating didiligan ito banda. Ang didiligan lang natin yung palibot lang na may soil. Hindi yung dito itong portion na ito ng bulb. Ayan. Hindi dapat natin binabasa. Kasi ang mga amaryllis naman ay madaling madaling masira yung nila. Yung dito banda sa gitna. Madaling mabubulok. Ayan. So pag nagdilig tayo, dito lang banda sa palibot ng soil. Ayan. Tapos, kung bagong tanim ang mga amaryllis natin guys, yung bagong tanim lang natin, wag muna natin silang didiligan. So, magdidilig tayo ng ng mga amaryllis natin. Kung meron na tayong nakikitang ganito, ayan, pakita ko lang. Saka pa natin sila didiligan ng mabuti kung meron na tayong makikitang tumubo na ganito kataas. Ayan. So, pag mayroon ng ganyan, pwede na natin silang diligan. Pero hindi naman masyado. Basta lang magmo-moist lang yung soil para pag-prevent na hindi mabubulok yung mga bulb ng amaryllis. Ayan. Ang mga amaryllis ay tulad din ng ibang mga halaman na gustong-gusto nila ng sunlight. Kaya lang, bawal silang ilagay sa direct sunlight dahil nasusunog din itong mga dahon nila. So, ang kailangan nila ay bright indirect sunlight. So, the more nga maraming sunlight silang makukuha, maraming indirect sunlight silang makukuha, the more na mag-bloom sila ng maayos. So, dapat ito nakalagay lang sila sa bright indirect sunlight. Ayan. So, yan lang muna sa ngayon guys. Dito ko na lang i-end ang ang video natin kasi medyo na rin, hapon na. So, maraming salamat sa inyong mga oras sa panonood ng aking video at sana meron na naman kayong natutunan dito sa ating video ngayong hapon. So, bye-bye for now. See you on my next vlog.